A blessed day po sa ating lahat mga kapatid. Nandito po ulit tayo sa ating Bible study at tayo po ay nasa Book of Amos na. So dahil nasa chapter 1 po tayo ng Book of Amos, ay sisimulan ko po ito sa pagbabahagi ng konting pagsasalaysay kung sino si Prophet Amos. So si Amos po ay isang sa 12 minor prophets. Hindi siya anak ng isang hari o di kaya ng kahit na sinong mambluensyang tao, bagkus isa siyang simpleng shepherd at isang fig tree farmer na nakatira sa isang village na kung tawagin ay Tekoa sa may Southern Kingdom of Judah. Pero nag-preach siya sa Northern Kingdom of Israel, particularly sa city of Samaria and Bethel. So makikita po natin sa chapter na ito ang binigay na vision ng Diyos kay Amos sa mga bansang karatig ng Israel 2 taon bago lumindol noong panahon ni Uzziah ang hari ng Judea at si Jeroboam ang hari ng Israel. At ang mga bansang ito na makakatanggap ng kaparusahan ay ang bansang Syria o Damascus, Philistia o Gaza, Tyre, Edom at Ammon. So ang katuruan ko pong ito ay pinamagatan kong checkmate. So ang checkmate po ay isang posisyon o sitwasyon kung saan ang manlalaro ng chess ay wala ng ibang option kung hindi mauwi sa pagkatalo dahil sa ginawang pagkaatake ng kalaban. Wala nang posibleng galaw or in short, wala nang ligtas. So sino po ba ang na-checkmate dito sa chapter na ito? Ang mga neighboring nations o mga kapitbahay ng bansang Israel, ang piniling bansang bayan ng makapangyarihan Diyos sa lahat. Ito po ang Damascus, Gaza, Tyre, Edom at Ammon. Anong kasalanan nila? So sabi nga, for 3 transgressions and for 4 multiplied delinquencies. So transgression, ibig sabihin in Hebrew means rebellion. Delinquencies, ibig sabihin crime committed. 3. Sins represents fullness and completeness. 4. Represents nag-uumapaw na kasalanan na magdudulot sa judgment ni God. So, ano po ba yung mga 3 major sins na ginawa nila dito? Unang-una po, oppressing the poor. So, makikita natin sa Amos 1, 3, 6, and 9. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa Syria, sapagkat pinagmalupitan nila ang mga taga-Gilead na parang giniit na tabla na may mga ngiping bakal sa ilalim. Ang sinasabi, sapagkat binihag nila ang lahat ng naninirahan sa mga bayan at ipinagbili bilang mga alipin sa Edom. Sapagkat pinagbili nila ang lahat ng naninirahan sa mga bayan bilang mga alipin sa Edom. So sabi sa Proverbs chapter 14:31, whoever oppresses the poor shows contempt for their maker, but whoever is kind for the needy honors God. So, mahal po ng Diyos ang mahirap dahil nakadepende sila kay God at hindi sa yaman. So, kung sino ang mas nangangailangan, sila ang i-honor ng Diyos. Kaya yung mga mayayaman dyan, huwag niyong hamakin o di kaya samantalin ang mga mahihirap. Dahil kung nasa taas ka ngayon, sigurado ay ibababa ka ng Panginoon. So sabi sa Lucas 6:20-22, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, mapalad kayo mga mahirap sapagkat kayo'y pag-aarian ng Diyos. Mapalad kayo mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin ng Diyos. Mapalad kayo mga tumatangis ngayon sapagkat kayo bibigyan ng kagalakan. Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapuputan kayo, pinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinagbibintangan kayo ay masama. So mapalad po ang taong mahirap na naglalaan at nag-aalay ng buhay para sa Panginoon. Kaya maging matulungin po tayo at huwag tayong maging mata pobre. Kung kaya natin tumulong, dapat tumulong tayo. Gawin po natin ito para sa Panginoon. So ayon sa Lucas 6:24-26, ngunit kahabag-habag kayo mga mayayaman ngayon sapagkat natamasan ninyo ang ginawaan. Kahabag-habag kayo mga busog ngayon sapagkat kayo'y nagugutom. Kahabag-habag kayo mga tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang ninuno sa mga huwad na propeta. So kabag-abag po ang kahit na mga taong nanggigipit sa mahirap. Gaya ng sinasabi ng matataas na nanghahamak na ng mahirap ay ibababa ng Panginoon. So
Ang pangalawa po, goes against the chosen one. Sabi sa Amos chapter 1, 9 at 11, hindi nila sinunod ang kanilang kasunduang pangkapatiran sa mga mamamayang ito sapagkat tinugis nila ang kanilang mga kaanak na mga Israelita at walang awang pinatay. Hindi mawawala ang kanilang galit sa mga Israelita. Sabi sa Psalm 105:15, do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. So, may protective seal si God sa mga taong pinili niya. For those na mayroong mga divine task or divine calling, sila yung mga untouchables gaya ni Prophet Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego at lahat ng mga lingkod ng Diyos na tinawag niya. So, nangyari noon at patuloy mangyayari sa kapanahonan natin ngayon. Gaya ng gera ngayon sa Gaza, no? Di ba ngayon ginigera sila ng bansang Israel at ngayon sila yung naging kawawa, pero sila ang nagsimula. Kinanti nila ang bayang pinili ng Diyos. So parang ganito 'yan ang mga anak natin, no? Pag nagkasalabayan, gusto mo ba makita sila ng napapuluin ng ibang tao? 'Di ba? Tayo yung mga magulang ang magdidisiplina sa mga anak natin. Ganon din si God sa kanyang mga anak, no? Kaya lagi natin silang ipanalangin at wag natin silang sasaktan or kakatuwang sila ay nasaktan or naghirap dahil sa pagdidisiplina ng Diyos sa kanila. Panalangin at suporta ang ating ibigay sa kanila. So, ang pangatlo po, rebellion against God. Ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga kalapit na bansa ng Israel. Dahil sa patuloy ng pagkakasala ng mga taga-Damascus, Gaza, Tyre, Edom at Ammon, parurusahan ko sila. They have sinned against and again. Kaya hindi na sila palalagpasin ng Diyos, no? At makakatanggap sila ng kaparusahang nararapat para sa kanila. Ang rebellion ay pag nakukumit ng isang tao kung ayaw nilang tanggapin o ang katotohanan na nagmumula sa Diyos. At ayaw niyang sundin ang kautusan ng Diyos at ayaw niyang sumunod sa mga taong tinalaga ng Diyos sa kanyang buhay. Instead, sinusunod nila ang mga mali, ang mga makamundong paraan niya at paulit-ulit na ginagawa ng mga maling bagay sa buhay niya. Ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Katulad yan sa paglalaro ng chess, no? Sa bawat, di ba, kami minsan kasi pag kami naglalaro ni Susan, yung bawat wrong move ko nakakain yung tira ko. Di ba? Sa bawat wrong move natin ay at pinabayaan lang natin na mauwi tayo sa maagang pag-checkmate or pagkatalo. So kung patuloy lang tayo sa mga wrongdoings natin o yung mga kasalanan na ginagawa natin, patuloy lang tayong matatalo. Mauwi tayo sa kaparusahan ng Diyos at yun ay ipaparanas niya sa atin kung di tayo titigil sa ating mga kasalanan. So kaya gayon na lang ang galit ng Diyos sa kanilang mga taga-Damascus, Gaza, Tyre, Edom at Ammon. Sabi sa Amos chapter 1 verse 2, sinabi ni Amos, dumadagundong mula sa bundok ng Zion ang tinig ni Yahweh. Mula sa Jerusalem, ang kanyang tinig ay naririnig. Natutuyo ang mga pastulan, na lalanta pati ang mga damo sa bundok ng Carmel. So, at bawat nagre-rebelde sa Panginoon, pinapadala niya ng fire. Fire ibig sabihin, war, conquest, at destruction. So, ang conclusion ko po, magsisi at magbago tayo kung meron pa tayong rebellion against God, walang puso sa mahihirap, against tayo sa mga lingkod ng Diyos, para maging matagumpay tayo sa bawat laban na harapin natin at hindi tayo ma-checkmate. Dapat magsisi na tayo sa ating mga pagkakamali. So yun lang po ang may tuturo ko na may natutunan kayo. God bless you all.